Shalom, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva. Dito po sa programang Expose the Truth. Shalom, Luzon, Visayas, Mindanao. So, salamat sa Diyos sa mga gamit, no, na sa atin ay pinagagamit upang magpahayag ng mga salita ng Panginoon. Meron po tayong papaksain at napakahalagang paksa po nito, bagamat na minsan ay atin na pong napahapewan about po dito sa ikapo. Ang ating pong topic ay patungkol po sa ikapo. Ang ikapo po ba ng Israel ay para pa ba sa Kristiyano? So napakahalaga nito sapagkat marami pong gumagamit ng aral na ito upang pasunurin ang kanilang mga miyembro at ipasan ang ikapo na ito. Natitignan po natin sa Biblia kung ito bang ikapo ay talaga bang para sa mga Kristiyano. At meron po tayong video rito na ipapakita po sa inyo at ito po ay nagpapakilalang pastor po ng born again na si Pastor CJ David, no? Yung kanyang pamimihasang aral ay atin pong sisiyasatin kung totoo ba yung kanyang sinasabi about sa ikapo at yung kontekstong ginagamit ay applicable ba o tugma ba doon sa talagang Biblia o paliwanag ng Biblia or sa kanyang sariling katha lamang. So, ganun napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, simulan po natin ang video ni Pastor CJ na nagpapakilala ng isang born again po, Christian. So, ganito po ang kanyang sinasabi. Panoorin po natin, ha? Hindi na nga ba dapat mag-tithe sa mga Christian ayon sa Biblia? So, yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. For sure na may ilan sa inyo na mag-a-agree at meron din namang magdi-disagree sapagkat iba-iba po tayo ng paniniwala patungkol sa ikapo or sa tithes. Batayaan nyo po na maipakita ko sa inyo kung ano yung napag-aralan ko ayon sa Biblia, kung bakit nga ba kailangan pa rin mag-tithes o dapat pa nga bang mag-tithes ang mga Christian ayon sa Biblia. Ayon po sa observation ko para sa mga taong hindi naniniwala na dapat pang mag-tithes, ito po yung kanilang mga reason. Nakita ko yung 4 na major reason nila kung bakit hindi na dapat mag-tithes. Ano po yun? Unang reason, hindi ito utos ni Kristo. Yung tithes. Pangalawa, walang mababasa sa New Testament patungkol sa... Okay, dito may sinasabi po siyang 4 na reason kung bakit daw hindi na dapat mag-tithes ang mga Kristiyano. So, alamin po natin yung 4 na reason niya kung bakit hindi na dapat mag-tithes. Sabi niya, no? At gagamit po siya ng mga talata dito. Kung ano yung reason, tingnan natin kung yung reason ba na gagamitin niya na hindi na dapat mag-tithes, sabi niya, kung bakit daw ginagamit ito, ay pasok ba doon sa talagang inaral o konteksto ng Biblia. So, tuloy po tayo sa pag-aaral. Ano yung 4 na reason, sabi niya? Tithes. Pangatlo, sa Old Testament lang ang tithes. Pang-4, ang 2 Corinthians 9:7 na yung ating bagong doktrina o bagong utos sa Kristyanismo pagdating sa pagbibigay. So sasagutin po natin yan isa-isa according to Bible. Ngayon, kung talagang tama ang mga dahilan na ito according to Bible, saan mababasa sa Biblia, maging sa New Testament, na si Jesus mismo o maging mga apostol ay pinagbabawalan na ang patungkol sa tithes? Alam niyo po, wala tayong mababasa sa New Testament na wag nang mag-ikapo. Wala pong sinabi sa New Testament. So meron po muna siyang tanong dito, no? Bago niya ilahad yung 4 na reasons, sabi niya, ay meron muna siyang munting tanong na para bagang isang tricky na tanong, para bagang mabigat na tanong sa mga tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Na ang kanyang tanong ganito, saan daw sa Biblia na binawal o inalis, ipinagbawal itong ikapo? So siguro, ito po muna ang ating bibigyan ng katugunan ayon po sa kanyang sinasabi o kanyang tanong. So unang-una, sa Biblia,
hindi mo pa pwedeng ibawal ang isang utos kung ang isang pangkatin o tao ay wala naman sa kanyang utos patungkol dito. Ano ibig sabihin natin? Ang ibig pong sabihin natin, sa Biblia, ang ikapo ay malinaw na ito po ay para sa Israel. Leviticus 27:30. Ito'y ibinigay sa Israel. Ngayon din po sa Malakias 3:8 hanggang 10, ibinigay po ito sa 4:4 ng Malakias para sa buong bayan o buong Israel. Sa Deuteronomio 5:3 ay gayon din ang pakikipagtipan ng Diyos para sa buong Israel. So ngayon ang tanong, no, ibalik natin, bakit naman ipagbabawal ni Kristo o ng mga apostol ang ikapo doon sa mga hentil na wala namang utos ng ikapo? Di po ba? Sasabihin ba ng Panginoon at ng mga apostol, oy, bawal sa inyo ang ikapo? Sasabihin ng hentil, paano naging bawal sa amin? Wala namang utos sa amin. So, hindi po utos sa kanila. So, mali po yung tanong na sasabihin na saan daw sa Biblia na inutos ni Kristo at ng mga apostol na bawal ang ikapo o wag nang mag-ikapo. Saan daw dun eh? So, mali ang tanong. Kasi nga, hindi niya nauunawaan, sa Biblia ay wala pong utos ng ikapo sa mga hentil, kundi doon lamang sa bayan ni Israel. So, tuloy po tayo, no? Pahapyawan pa po natin mamaya-maya yan. Pero tuloy po tayo sa ating pong video. Dito po kay nagpapakilalang Pastor CJ David ng Born Again. Wag nang mag-tights. Pero, meron ba tayong mababasa na si Jesus mismo ang nagsabi na dapat tayong mag-ikapo or sinusuportahan ba ni Jesus Christ ang pagta-tights? Yes po, may mababasa tayo sa New Testament mismo, sa Matthew chapter 23 verse 23. Basahin po natin na sinasabi. Sabi pong ganun dito ni Jesus, you should tithe. Yes, but do not neglect the more important things. So makikita po natin dito na si Jesus mismo nagsabi ayon sa mga Pariseyo na dapat po tayong mag-ikapo, dapat kang mag-tithes. Dahil ito ay utos ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Tagalog translation ay ganito, dapat kang magbigay. So dito naman, nagbasa po siya ng talata na sabi daw ng sinabi daw ni Kristo doon sa mga Pariseyo na kailangan tayong mag-tithe sapagkat inutos ni Kristo na mag-ikapo. So, alamin natin, no, itong ginamit niya na utos, no? So, kanino inutos? Kung yung bang ating sinabi kanina about doon sa mga talata ng Leviticus 27:30 and then yung Malakias 3:8 to 10, then 4:4, at yung Deuteronomio 5:3. Tingnan natin kung ito pong ating binigay na talata ay sasansala doon sa sinabi ni Kristo about doon sa Israel o para sa Israel. So, tingnan po natin. Basahin po natin na po itong kay Mateo na kanyang ibinigay no, ng mga talata. So, sa Mateo, ang sabi po sa 23 at 23. Yan. So, medyo mabagal po ang ating Bible. Medyo mabagal po siya sa laptop. Ano po? Tingnan po natin kung makapagbabasa po tayo. Mabagal yung laptop. Ayaw. So, tingnan po natin na. Ayaw. Ha? Ayaw. So, sa Bible po tayo, dito po tayo magbasa ngayon no, sa ibang, gamit po tayo ng ibang Biblia. Dito po sa Mateo 23. Ang sabi po dito, no, nang kausap po ng Panginoon, alamin natin na sa kanyang binigay na talata, kung sino po dito ang inutusan o sinabihan ng Panginoon.
No? Sabi niya kanina, sa mga Pariseo. So, ibig sabihin, Pariseo. Di po ba? So, tingnan po natin. Okay. Ang sabi dito, saaban ninyo mga iskriba at mga Pariseo. So, dito pa lang sa unang salita, ay meron siyang kausap. Sino po yun? Yung mga iskriba at mga Pariseo. Ito po'y bahagi po ng bayan po ng Israel. So, sabi dito, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay. So, dito, nagbibigay kayo ang wika ng ikapo. So, meron pong tinutukoy dito na ikapo, na hindi po pera-pera. Kasi yung mga pastor ngayon, pera-pera ang ikapo nila. Dito, yung mga gugulayin, di po ba? At yung mga hayop na ibinibigay ng Israel. At ang sabi po dito, no, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ibig sabihin, meron palang lalong mahalagang bagay ng kautusan. So, ang tanong ulit, no, ito bang sinasabi na sinabi ni Kristo at sinabing utos daw ni Kristo, sino ngayon yung sinabihan dito? Sino yung kausap dito? Mga Kristiyanong hentil po ba? So, hindi. Ano po? Mali po. Sapagkat sabi ni Kristo, hindi ako sinugo, kundi doon sa bahay ni Israel, sa mga naligaw. So, meron pong pinupunto si Kristo kung paano yung daloy o timeline ng kanyang pagkakasugo at pangangaral ay ito po ay tumutukoy doon po sa bahay ni Israel, sa mga naligaw. Kaya nga lang, hindi sa tinanggap na Israel. Ngayon, ang sabi dito, nagbibigay kayo. So, ulitin natin, para sa Israel, ito'y sa Israel, utos sa Israel. Sa tatlong binigay natin ng mga talata. At dito rin sa Mateo 23, siguro alam din naman ni CJ na ito po'y mga Pariseo, ito po'y Israel. So, hindi po hintil. Ang ginagawa ng mga ito, kapag sinabi ni Kristo, ipinapasa ngayon nila doon sa mga hintil. Bagamat hindi naman ito para sa mga hintil. Yun lang nagiging problema. At yun ang nagiging dahilan o rason nila upang mag-ikapo ang tao dahil sa mga talatang ito. O hindi naman inalis kundi inutos pa nga ni Kristo. So, pero sa pag-aaral ng Biblia, kung kayo matalas, matalim at humihingi ng gabay ng Diyos, ay mauunawaan ninyo, oy, oo nga, hindi pala hintil ang kinausap dito o mga Kristiyanong hintil, kundi ang Israel. Yung mga naligaw, kumbaga, ay doon sa pagkakasugo kay Kristo, doon sa bahay ni Israel, sa mga nangaligaw. So dito, ang sabi dito, ngunit pinababayaan ninyo na hindi gawin ang mas lalong mahalagang bagay ng kautusan. So ang tanong ulit, ito bang si CJ, nangingilim ba ito ng Sabat? Ito bang si CJ ay hindi kumakain ng maruruming pagkain tulad ng hipon? Ano pa? Tulad ng baboy? O ano pang marurumi sa Israel? So, yan po yung mahalagang bagay ng katanungan na ibabalik po natin sa kanya. Ginagawa mo ba ito? Sinunod mo ba ito? Na yung mahalagang bagay ng kautusan? O yung tinangi mo lang, yung ikapo, kinuha nyo lang yung ikapo dahil ito'y pera? Siguradong pera po ito Di ba? Magkakamal po ang mga ito. Dahil pinag-uusapan dito, pera. So, ang palusot na lang ng mga ito, kuripot ka. Yun yung napakahinang palusot ng mga taong ito kasi nga, mawawala sa kanila yung ikapo. Malaking bagay sa church nila na pinundar nila, gusto nilang makilala bilang pastor, dumami yung miyembro nila, babautismo nila, para sa ikapo. Kaya mag-ingat kayo sa lobong ito. So, tuloy po tayo sa pag-aaral. Tuloy tayo. Kayo ng inyong mga ikapo, pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang utos. So the moment na sinabi ni Jesus Christ na you should tithe, yes, or sa Tagalog, dapat ngang mag-ikapo kayo, doon pa lang ay malinaw na pinapakita ng ating Panginoong Hesus na patuloy niyang sinusuportahan ang utos na ito sa Old Testament na mag-tithes or mag-ikapo. Isa pa pong bagay ang naririnig ko sa kanila sa mga taong hindi naniniwala na dapat pang mag-tithes ay
Sabi kasi nila, hindi na po dapat utos ni Moises yung sinusunod natin o pinapakinggan natin o ginagawa natin. At dapat daw ay utos na po ng ating Panginoong Hesus kung dapat nating sundin. So kung ganito po palagi yung basis mo, anong masasabi mo naman dun sa taong mayaman na sinabi ni Jesus Christ na ipagbenta mo ang lahat ng iyong ari-arian tapos sumunod ka sa akin? Basahin po natin yung sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 19 verse 21 to 24. Ganito po yung sinasabi. Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera mo sa mga may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Verse 23. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Actually po, ito pong verse na ito sa Matthew chapter 19 verse 21 to 24 ay isa pong testing ng Panginoon na kung gusto mong sumunod sa akin at naniniwala ka na ako'y iyong Panginoon, ipagbenta mo ang ari-arian mo. Yun po ay testing ng ating Panginoong Hesus na tinitignan niya kung mas matimbang ba talaga si Jesus sa iyo o yung kayamanan mo. At makikita natin at sasabihin ko rin po para sa mga tao na hindi naniniwala mag-tithes, kung talagang batas ni Kristo o utos ni Kristo ang dapat nating sundin, tapos sasabihin mo gusto mong maging tagasunod ni Kristo, gawin po natin itong utos na ito ng ating Panginoong Hesus. Meron po akong dare sa inyo. Meron ba sa inyo nakahandang ipagbenta ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay sa mahihirap tapos siya susunod kay Jesus? Maaaring sabihin mo, hindi mo kaya. At maaaring sabihin mo na, mas mabuti pang mag-tithes na lang. Why? Kasi 10% lamang yon ng ating mga kinikita. So makikita natin yung tunay na laman ng puso ng isang tao, baka mamaya ay meron lang tayong pagkakuripot o meron lang tayong pagiging sakim na ugali at hindi natin binibigyang halaga ang Panginoon. Dahil so, dito meron pong isang tanong na naman sa ikalawa, meron po siyang hamon. Meron daw siyang dare sa inyo, sabi ni CJ, no? Na kung tunay na ibig nyo sundin ng utos ni Kristo, ipagbili nyo ang inyong ari-arian at sumunod tayo sa Panginoon. Unang-una, ang sabi niya, ganito. So, kung palaging gagawin lang natin, ay sasabihin na kay Moises ang wika, na hindi na dapat sundin ang utos ni Moises, kundi ang Panginoon, unang-una, tama naman eh. Hindi naman dapat sundin ang kay Moises. Hindi na po kailangan, sapagkat tayo po mga Kristiyano at ayon na po ang utos kay Kristo. Ang sabi nga ni Pablo sa 14:37 ng unang Korinto, no, na ang lahat ng wika na kanyang isinusulat ay pawang utos ni Kristo. Ngayon, ang sabi niya, ang dare niya ganito, no? Meron naghamon siya eh. Sabi niya, kung talagang sinasabi ninyo na hindi na dapat sundin ang utos ni Moises, unang-una, baka i-dare din kita na kayang bang sundin yung utos ni Moises lahat? Yan na magiging problema nyo. O ngayon, nagkaroon na naman siya ng ibang basa rito sa konteksto. Unang-una, no, ginamit niya ang binata, ang mayaman, na sinasabi doon na sabi ni Kristo, kung ibig mong umakyat sa langit, ay ipagbili mo ang wika, ang ari-arian mo. Ngayon ang tanong, sino ba yung lalaki nakausap niya ron yung mayaman? Unang-una, hintil ba yon? Yun ba yung mga hintil na Kristiyano agad? Hindi po. Tama. Ito po'y Israel. Ito po'y bayan ng Israel. Na isang taong ito na tinutukoy, ngayon kung nagawa mo lahat yan, sabi niya, yung kautsan, ay ito gawin mo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo at sumunod sa akin. Ngayon, itong sinabi ni Kristo, sabi niya, kung ikaw ay Kristiyano at gusto mong sundin ang utos ni Kristo, dapat gawin daw ito ng mga Kristiyano. Kita niyo yung kanyang yung pang-uuto, yung kanyang tinatawag po dito na ayaw mo ng ikapo. So ito gawin mo. Yung bigat ba? Na? Ito yung mga asong lobo, mga pastor na to, no, na hindi ka kontento sa ikapo, may bibigatan pa kita, ito pa yung utos ni Kristo, gawin mo lahat to, ipagbili mo lahat. Ay diyan po marami napahamak. Na mga Kristiyano at nabalitaan po yan, even social media, na mga nagbili o nagbenta ng mga lupa at ibinigay sa pastor. Siguro gano'n ang gusto ni CJ. Pero ang hamon niya, gawin nyo. Ngayon, nagkakamali siya. Bakit po? Kasi nga, ito pong binata bilang Israel
ay patungkol po doon sa Israel at sa kautusan at utos at itong tinutukoy ni Kristo ay hindi para sa Kristiyano. Hindi po para sa Kristiyano. Wala pong utos si Kristo na ipagbili nyo ang lahat ng ari-arian nyo sa mga Kristiyano at ipamigay nyo sa mga mahihirap. Ibenta nyo lahat. Walang ganong utos si Kristo. So yung dare nitong taong ito, ng lobong ito, mali. Kasi hindi niya naunawaan yung konteksto kung sino yung sinasabihan. So ang sinasabihan yung binatang mayaman na Israel. Patungkol sa kanya, siya mismo, siya lang ang sinabihan. Sinabi ba yun ng Kristo doon sa kanyang mga alagad nung una? Oy, lahat kayong mga tagasunod ko, lahat kayong mga apostol ko, gusto nyo sumunod sa akin, ibenta nyo lahat ng ari-arian nyo. Ba't hindi sinabi ni Kristo doon sa mga alagad na mga Kristiyano na at mga apostol na? Di po ba? So hindi niya utos per se. So itong si Jay na to, gumagamit ng salita at sinasabing ito'y utos ni Kristo sa mga Kristiyano na dapat gawin. Ay, mali po. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng konteksto. Kaya mag-ingat po kayo sa pastor na lobong ito. Kasi nga, pera-pera lang po ito, mga kapatid. Ingat po tayo. So, basagin pa po natin yung kanyang maling pangunawa at paniniwala doon sa kanyang sinasabi at yung mga kontekstong ginagamit niya patungkol po dito sa ikapo na hindi niya naman nalalaman kung sino ang inutusan, para kanino, sinong nag-utos ng salitang ito o ng ikapong ito. So, pangalawa po yun. Tuloy tayo sa ating pong pag-aaral at sa ating pong yung video. Tithes ay hindi natin kayang ibigay o 10% ng ating income ay hindi natin kayang ibigay sa Diyos. Tsaka po madagdag ko lang, no, hindi po ina-abolish ng ating Panginoong Hesus yung Old Testament. As a matter of fact, sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 17 ay ganito: huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat na mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Or in English, I am not here to abolish the law. Si Jesus Christ po ay hindi niya po tinatanggal yung Old Testament. Pagdating lamang po sa New Testament ay may inayos po ang ating Panginoong Hesus na mga utos. But to cut the long story short, malinaw. So meron po dito na namang sinabi siya, no, hindi naparito si Kristo upang i-abolish ang law. Bakit po? Kasi nga, ang sabi dito na hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin. Kudlit, tudok, ay aking gaganapin. So meron dalawa ditong basa. Unang basa natin dito at pang-unawa dito. Sabi dito, hindi ako naparito, tumutukoy sa kanya. Tumutukoy sa kanya. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. So ano ba yung kautusan na kanyang dapat gawin? Kundi dapat kanyang tuparin, tuldok o kundit di mawawala, dapat niyang gawin. Unang-una sa Biblia, kapag binasa natin ng konteksto at mga talata nito, ang kanyang dapat sundin o ang kanyang dapat gawin, tapusin, ay ito pong kautusan na nasusulat patungkol sa kanya. Una po yan. Yung kautusan na nasusulat patungkol sa kanya, mawawala ang langit at ang lupa, dapat ang kudlit at tundok sa kautusan ay hindi mawawala, na dapat niyang ganapin. At ito'y naganap niya, 24:44 ng Lucas. No? Ang mga bagay na nasusulat sa kanya, sa mga awit, sa kautusan, kay Moises, sa mga propeta, ay kanyang nagawa. Ibig sabihin, tumutukoy po ito, una, doon sa kautusan, nasusulat sa kanya. Hindi siya naparito upang sirain. Ngayon, kung sasabihin po natin, ay hindi, kautusan niya ni Moises. O sige, sakyan kita, si Jay. Ganito, kung kautusan to ni Moises, ito bang hindi niya sisirain, kudlit at tuldok, nagawa mo ba ulit? Yan ang tanong. Kaya nga sabi ko, kung ito haharap sa debate, malamang masisira ang karir nito. Malamang sa mga followers niya, masisira ito. Bakit po? Kasi hindi niya mapatutunayan ngayon na kung si Kristo nagsalita, hindi niya siya naparito upang sirain ang kautusan na patungkol sa kanya o even sa sinasabi ni Moises, kudlit at tuldok. Ang tanong ulit, nagawa mo ba even yung kudlit at tuldok nito? Yan ang tanong. Walang labis, walang kulang yan. Tuldok at kudlit, kautusan. Ngayon, kung alam mo ang kautusan, ang sabi dito, ito po yung nomos, tumutukoy ito sa buong kautusan. Nagawa mo ba ang buong kautusan, CJ? Yan ang tanong ko sa iyo. So, tuloy tayo. Ulit sa Matthew 23:23 na patuloy na sinusuportahan ng ating Panginoong Hesus ang gawain patungkol sa pag-iikapo or sa pagta-tithes. Last na reason po ng mga hindi naniniwala sa tithes, ano yon?
Ang batas na daw po ngayon ng mga Kristiyano pagdating sa pagbibigay ay ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Pakinggan po natin yung sinasabi ng 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Malinaw dito na pinapaintindi sa atin na magbigay lamang tayo ayon sa sarili nating kapasyahan o sa laman ng ating puso. So meaning to say pala, no, mga kapatid, ang tithes pala or 10% ay hindi daw laman ng puso mo. Masasabi ko talaga na kuripot ang mga taong mag-aakala na tithes ito. Dahil kung pasukatan lang ng puso, magbibigay lang talaga tayo ng barya sa Panginoon. Yun yung totoo. But anyway, hindi ko po sinasabi na yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ay Yun. Ay, tignan po natin yung sinasabi niya no about dito po sa 2 Corinthians 9:7, no? Ito na daw ang ipinalit, no, sa ikapo. O yan ang sabi niya, no, ipinalit, no? So kapag ipinalit, tinanggal mo yung ikapo. Unang-una, no, hindi tinatanggal ang ikapo doon sa Israel. Ang kausap na ngayon dito ni Pablo ay yung mga Kristiyano. Hindi na po ang Israel per se, yung bayan ng Israel, kundi mga Kristiyano na. Hudyo, Griego, alipin, malaya, babae, lalaki, yan na ang kausap niyan. Sapagkat itong tinutukoy dito, ito na po yung katawan na dapat niyang gawin. Ngayon, meron po siyang katanungan dito, no? Na ang sabi niya, na itong 9:7, no? Ito daw ay lumalabas na para lang ito na kapalit, no? Para bagang ganun eh. Ito na raw ang ipinalit. Yun yung tanong niya eh. No? At may sinabi pa siya na para bang kang kuripot, no? Kasi yung 9:7 kuripot, kumbaga pag yung pasya ng puso, para bang ang dati sa kanya, nakatali ka na sa ikapo. Pagka hindi mo nilampasan yan, kuripot ka. Ngayon, tignan natin ngayon. No? Tignan natin, kasi minamali niya itong 9:7. Ano niyo ba yung sulat ni Pablo? Ulitin natin, no? Tingnan mo nga. Okay, basahin po natin, no? Kasi hindi gumagana yung Bible natin para wala. Ayusin po natin, no? 9:7 ng ikalawang Korinto. Chapter 9, verse 7. 2 Corinthians. Kasi meron po tayong Bible dito sa ating screen. Pero sinusubukan po natin kung ito po pwede para mabasa po ng mga nanonood, no? Okay, tinatry natin. Ito pong bago na, ito pong bagay, isang computer po rito na luma, ay salamat sa Diyos na nagagamit natin, no? Anak. Kung gumagana po ito. Pero gano'n pa man, tuloy po tayo, no? Okay, 9:7. Basahin ko na lang sa inyo dito po sa ating ibang Bible, no? Hanggang ginagawa po itong ating laptop, no? Para mabasa po natin ang mga nakatala dito at makita po sa ating pong screen. So, okay. Okay, ako na po babasa. Ano po? Sabi dito, okay, sa 9:7 po, ano, ng, okay, nandiyan na. Try natin, no? 2 Corinthians. Try na po natin. Baka gumana na. Sakali. Nawa, gumana. No? Para maganda po ang ating aralan. Tama. Yan. Yun, gumana ka. So, yan na po. No? Okay. Medyo gumana po ang ating, okay, ang ating Bible. Okay. Maganda. No? Mainam. So yan, nakikita niyo po ba sa ating screen? Yung Bible, no? Yung ating nilagyan, nakita na po, ano? Kita na po. So basahin ko po sa inyo, So, kuripot daw sabi niya No, sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito palang pagbibigay ng masaya, ito po palang galing sa loob at sa puso. Kay CJ na pastor,
na ng ikapo, ito po pala ay kakuriputan sa kanya. Kasi nga, itinuturing niya na ito pala ay kapalit ng ikapo. Na? Itinuturing niyang kapalit ng ikapo. Hindi po. Ito po ay bukod na utos ni Kristo sa mga Kristiyano. Na? Ikaw na nga nagsabi, hindi inalis ni Kristo. Ibig sabihin, baka umiiral pa yon sa Israel. Yung kanilang ginagawa, tulad ng mga pagsusunog ng mga hayop, hindi natin alam kung anong batas nila ngayon doon. Sa Israel mismo, sa bayang Israel. Na? Pero ito, ito po ay utos ni Kristo sa mga Kristiyano na sinasabi mong kakuriputan. Kung di ba naman napakapal ng mukha mo, sabihin mo na ang sumusunod nito ay mga kuripot. O ikaw naman ay aso na nagpapasasa siguro na sa mga pera at ikapo. Hindi natin alam. Pero baka gano'n. Kasi nga, sinasabihan mong kuripot yung sumusunod sa utos na ito ng Panginoon. Ulitin natin. No? Ayon po sa unang Korinto 14:37 na itong kanyang sinusulat, sabi ni Pablo, ay parang pawang utos ni Kristo. So ito ay utos ng Diyos. Utos to ng Panginoon sa mga Kristiyano o sa church. Huwag mo sasabing ito'y kakuriputan. CJ, nagkakamali ka na naman ng iyong unawa sa mga talata. Dahil sa gusto mong mai-push, gusto mong isagawa, ipasan ang ikapo, bagamat hindi utos sa Kristiyano, pinapasan mo, ay alam mo bang ikaw ay nagkakasala sa Diyos? Ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Bakit? Kasi ipinapasan mo ang utos na hindi para sa kanila. Yun yung pagtutuli, napakadaling gawin eh. Di ba? Pero nabibigatan ang Israeli, ang mga magulang, hindi nila nagawa. Yung ikapo, hindi rin nila nagawa. Anong sabi sa 3:8 no ng 3:8 hanggang 10 ng tawag dito ng Malakias? Anong sabi doon? Ninanakawan ninyo ako. Paano ka namin ninanakawan? Sa ika-10 bahagi ang iwika. So, magnanakaw tong mga to, yung Israel na ito, yung bayan ng Israel na ito. So, nagawa ba nila ikapo? Hindi. So, ngayon, ang tanong ko na ulit sa iyo, CJ, nagawa mo ba ang ikapo nang hindi ka pumalya o nagkasala? Sige nga. Ayan ang tanong ko sa iyo. Ngayon, inutos mo sa mga Kristiyano, bagaman hindi utos, ito yung mabigat para sa kanila, pinasan mo, ito na nga ang utos ng Diyos, magaang na nga sa mga Kristiyano, yung hindi mabigat sa puso, hindi sa apilitan, kasi nga iniibig ng Diyos ito yung nagbibigay ng masaya. Tapos sasabihin mo, kakuriputan, paano kung ang isang kapatid mo, na halos walang maibigay, kulang pa ang sweldo niya, pinipilit mo, anong tawag doon? Ulupong ka, ang tawag doon. Ang tawag doon, lobo ka. Kasi pinipilit mo na walang kakayanan. Ang Kristiyano, ang iglesia, dapat ang ginagawa ninyong mga ulupong kayo, tinutulungan nyo yung walang maibigay. Tulungan ninyo. Kasi yun ang gawain ng iglesia, ng Kristiyano. Di po ba? Tinutulungan nila yung mahirap na walang maibigay. Hindi nila sinisigin ng ikapo, kamote. O ngayon, ito, basahin po natin para maliwanagan po itong si CJ. Na baka sa kanyang ginagawa ay matauhan po ito sa ating pong babasahin. Okay, ayon po dito sa Acts chapter 15 verse 10. Sana makarating sa kanya to para wag siya maligaw ng gusto. Okay, sabi dito, ngayon, tingnan po natin sabi ito, ngayon, bakit ninyo tinutukso ang Diyos, CJ? Na inyong nilalagyan ng pamatok ang mga batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Kita mo? Tanungin kita ngayon, yung bang mga magulang, ang Israel, ang buong Israel nung nakaraan, ay nagawa po ba nila ang ikapo na hindi sila nagkasala? Ngayon, kung hindi nila nagawa, even yung mga apostol, sabing ganon, na hindi maaring makadala, hindi nila madala. Ngayon ang tanong, bakit mo ipinapasan sa kanila? Ikaw na kamuti ka. Ikaw na ulupong na pastor ka. Bakit mo ipinapasan? Sige nga. So anong tawag sa iyo ngayon? Manunukso ka ng Diyos. Kasi hindi naman utos
Tapos ipapasan mo sa mga Kristiyano na hindi utos, anong tawag ulit sa iyo? Sa inyo, mga ulupong kayo, na mga pastor na nagpapasan ng ikapo, ang sabi dito, kayo'y manunukso ng Diyos. Kayo'y manunukso ng Diyos. Si Kristo nga naparito, sabing gano'n, no? Pasan ninyo ang aking krus. So, ang papasin natin, yung krus ni Kristo, bakit? Sapagkat ito'y magaang. Magaang ang aking pamatok at inyong magagawa, inyong mapapasan. O, kita nyo? Dapat ang papasan natin yung utos ni Kristo. Na para sa mga Kristiyano, na sinabi ni Kristo kay Pablo, sinulat niya, ay para sa utos ni Kristo na gaganapin natin o gagawin natin. Ano yun? Itong sinasabi sa ikalawang Korinto 9:7 na magbigay kayo ayon sa pasya. Nabigay kayo ayon sa inyong loob, hindi napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun pong utos. So, huwag kang maging manunukso, sige, no? So, tuloy tayo. Maling verse. Ito po ay biblical at ito po ay tama. But gusto ko pong maintindihan ninyo na ang konteksto po na itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7 ay hindi po patungkol sa tithes, kundi patungkol sa offering. Magkaiba po kasi yung tithes at magkaiba po yung offering. Yung tithes po, ito po yung 10% na ibinibigay mo sa Panginoon doon sa kinikita mo. Samantalang yung offering naman, ito naman po yung lagpas sa tithes mo. Kumbaga yung tithes po ay utos ng Biblia at ng Diyos sa ating buhay. Parang wala itong pinagkaiba sa water baptism, ipangalat mo ang salita ng Panginoon, tumulong ka sa mahihirap, yun yung utos ng Panginoon. At kasama na din doon yung tithes naman. Pero yung offering, ito naman po yung laman ng puso mo. Meaning to say, kung ano yung lalagpas doon sa tithes mo, yun po yung offering na ibibigay mo. Ngayon, paano ko nga ba talaga mapapatunayan na talagang offering itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7? Tingnan po natin mabuti yung context. Kung ito po ay chapter 9, atras po tayo ng chapter 8. Pakinggan po natin yung sinasabi ng chapter 8 verse 19. Sabi po ganun dito, what is more, he was chosen by the churches to accompany us as we carry the offering, which we administer in order to honor the Lord Himself and to show our eagerness to help. So makikita po natin dito yung word na offering. Tapos makikita din po natin dito yung word na eagerness to help. So bakit nga ba sila nag-offering? Bakit nga ba sila eagerness to help? Bakit gusto nilang tumulong? Tignan po natin yung verse 1 to verse 2 ng chapter 8 ng 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2. Okay, sabi ko dito, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Ano daw po yun? Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. So makikita po natin, ang Church of Macedonia pala ay dumaraan po sa matinding pagsubok. But thank God sa mga generous Christian na mapagbigay ay naglikom po ng offering to help the church. Kaya pagdating po dun sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang utos po ng sulat na ito ay magbigay ayon sa sariling kapasyahan. Each of you should give what decided in your heart. So hindi po ito konteksto ng tithes, hindi po ito konteksto ng ikapu. Ito po ay konteksto ng offering. So sa aking pagtatapos muli, balikan natin yung mga reason ng mga taong hindi naniniwala sa tithes. Ano nga daw yon? Number 1, hindi ito utos ni Kristo, which is na sagot na po natin yan sa Matthew 23:23. Si Jesus mismo ang nagsabi na dapat tayong mag-ikapu. Pangalawa, walang mababasa na dapat mag-tithe sa New Testament. Nasagot na. Okay, ngayon. Yan. So, okay. So, sabi niya, no? Itong tinutukoy daw dito ay hindi ikapu. Talaga namang hindi ikapu yan. Baka naman sabi mo pong ikapu yan. So, sabi niya, ang tinutukoy daw dito sa 9:7 ay offering. Ito po yan, lagpas sa ikapu. Halimbawa, nag-ikapu ka, nagbigay ka pa ng iba, ikapu. So, napakatakaw pala ng pastor na ito, no? Ikapu na, may offering pa. O baka may pastor offering pa o love offering pa tong mga kamuting ito. No? Ang daming hinihingi ng mga kamuting ito eh. Ng mga pastor na nagpapakilalang ito eh. Di ba? So, sa Biblia, no? Hindi po yan tinatawag na offering. No? Kundi ang tawag po dyan ay paglilingkod. Paglilingkod, no? Okay, yan po ang tawag dyan, no? So,
itong paglilingkod na ito, no, na tinutukoy po diyan, no, na kanyang mga binasa at binanggit, ito po ay tumutukoy po sa salitang sa salita pong Greek na diakoneo. Ang ibig sabihin, no, ng salitang ito ay tumutukoy po ito sa tawag po dito, ito po ay tumutukoy sa diakoneo, wait at table, particularly of a slave who waits guest, to serve, yung paglilingkod, no? To be an attendant, yon, yung mga naglilingkod, no? So, ito po, no, yung gawain ng mga Kristiyano, minister, serve, no? Office of the deacon. Yan po ibig sabihin yan. Ito po yung opisina na gawain ng mga lingkod, no? So, sama-sama na po ito, no, na mga gawain patungkol po doon sa ibinibigay nila, kung saan po pwede itong ibigay. Ito ngang bigay na to, binibigyan nila yung mga dukha, hindi nila hinihingian ng ikapo, CJ. Naloko na ang aral mo. Di ba? So, hindi po ito tinatawag na offering. Hindi po, kundi ito po i-ministered or paglilingkod. Gawain po ito ng mga Kristiyano. Even ito po pananalapi o anumang bagay na ginagawa mo, ito po ang tinutukoy dito. Anumang tulong na magagawa mo, hindi lang pananalapi, kundi spiritual na pagbibigay, gagawin mo. So, hindi nga ito ikapo. Sabi mo, tama. So, kung hindi ka po ito, bakit ka nag-uutos ng ikapo? Ito na yung utos ni Kristo. Ngayon, nagsumable ka, ito'y offering. Ibig sabihin, higit pa sa ikapo, lagpas sa ikapo, nanghingi ka na ng ikapo, nanghingi ka pa ng offering. Yan ang nagiging problema sa inyo pagdating sa pagkakaperahan. Kaya nga sabi ni Pablo, sa unang Korinto din po sa ikalawang Korinto, na 2:17, okay, 21, sabi din dito, basahin po natin para maliwanag po sa ating pong mga, ito nagbabala na po si si Pablo patungkol dito sa mga ngalakal na ito, no? Sabi po dito, no? Okay. Puntahan po natin dito sa 17. Yan. Okay. Sabi dito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. So ito pong mga ito pala, nagpauna na si Pablo, mangyayari pala ito gagawin nilang ito ibang mga ngaral, ikapo daw to Iba naman tulad ni CJ, hindi to ikapo, bukod pa sa ikapo, ito ay tinutukoy naman na offering. Pero ang sabi ni Pablo, itong mga ulupong na ito, itong mga ngalakal na ito, sabi dito, sapagkat hindi kami gaya ng mga karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, binibenta ng mga ito yung salita ng Diyos para magkapera. Ginagamit nilang itong salita na ito upang balikuin at sabihin, hindi ikapo yan, bukod ng ikapo, yan ay offering, dagdagan mo, mag-offer ka pa. O meron pang pastor, love, anong tawag nila dyan? Love offering? Meron pang, hindi ko alam kung anong tawag sa mga pastor na yan wala po akong alam dyan pero ang dami ko lang narinig dyan Ang daming ibinibigay. Ang daming kinakalakal ng mga ulupong na ito. Sa pagkakamali nila ng salita ng Diyos o ng Biblia, inaakala nila na lahat ng mga tao ay mauuto nila. At sasabihin nila, kuripot kayo pag hindi kayo nagbigay. Ang tanong, paano mo nalaman ng kuripot? O baka naman ang tawag doon, itong mga hindi nag-iikapo ay yung mga binigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman para wag ninyong mauto kayong mga ulupong kayo. Ayan ang tawag doon, hindi kuripot. Di ba? Ngayon, kung ikaw may kakayanan, gawin mo. Kung ano mang pasya mo, kung ano mang masaya ka, gawin mo kung may kakayanan ka. Pero kung nahihirapan ka, ayaw ng Diyos. Bakit? Kasi pinapasan mo yung hindi utos. Pinapasan, nagiging obligasyon nyo na ito. Mandatory na ito. Tulad ng ikapo, mandatory po ito sa Israel. Itong mga ulupong na ito, na mga pastor na ito, ginagawang mandatory ulit sa mga Kristiyano na hindi naman utos. At pinapasan nila na hindi naman po ito obligasyon ng mga Kristiyano.
kundi ito'y para sa Israel lamang. So yan po, na mag-ingat kayo sa mga kamoting ito, sa mga pastong na ito na naglipa na. Sana makarating po ito kay CJ para magbago po siya ng kaisipan at ng aral. Huwag mong ilagay sa puso mo na kapag hindi nag-ikapo, kuripo. Tandaan mo, ako nga 20 years ako sa ikapo. Pag sinabi ng pastor ko, oy, gawin mong doble, ginagawa namin doble. Walang pag-aalinlangan. Di po ba? Ginagawa natin yan Nabiktima po tayo yan ng ganyang aral. Kasi nga, ang pinakikinggan lang natin, yung salita ng tao, at hindi natin pinakikinggan yung salita ng Diyos. Kaya maraming nauuto. Pero ngayon, nagbubulgar kami ng mga ulupong na ito, ng mga mukhang pera na ito, na sinasabi na ikapo ay para sa mga Kristiyano. Bagamat hindi para sa mga Kristiyano. So, sasabihin natin, kanina ba inabolish? Inabolish ba ito sa mga hentil? Hindi po. Paano mo i-abolish sa mga hentil yung hindi naman utos? Di ba? Kanino nga inabolish? Doon sa mga nanunumbalig sa Diyos. Kasi nagbigay ang Diyos ng panibagong utos para sa kanila. Ito yung bagong tipan o bagong pakikipagtipan. Hindi tulad ng dating pakikipagtipan na ginawa niya sa Israel. Kasi yung ginawa niya sa Israel, na nautos ng Diyos, hindi mo nagawa, CJ. Nagawa mo ba yung kundit at pagbok na sinasabi ni Kristo? Nagawa mo rin ba? Kaya yung sinasabi ni Kristo na ibigay mo, yung ipinagbili mo, yung kayamanan, hindi po Kristiyano ang tinutukoy doon. Hindi po para sa lahat ng mga Kristiyano yun. Kundi ito'y particular lang doon sa taong yun para subukin siya. Hindi po para utos to sa Kristiyano, kaya wag mong lokohin ng sarili mo, wag mong lokohin ng mga tao. Maraming aalmasay dyan, lalo na yung mga nangangaral ng katotohanan, tulad ni Aliping tagapagsanggalang. Kaya, ito nagbubulgar po tayo ng mga gantong aral na hindi naman po aral ng Diyos. Kaya, kung nagsasalita po tayo ng ganito, hindi po dahil sa galit tayo sa mga ito. Naawa po tayo sa mga ito, lalo na sa mga nabibiktima ng mga ito. Doon po ang ating ang puso, ang ating pong saloobin para sa mga nabibiktima ng mga taong ito. So, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga ating mga viewers, sa lahat po sa inyo ng mga nakinig, So, okay, handito naman po Sister Emmy, shout out, shout out din kay Eki Boy, Tutor Kilat, nag-thumbs up siya. Salamat sa Diyos at natututo kayo. Unang-una, sinasabi po natin itong mga aral niya at lahat ng aral niya, yung apat na reason kung bakit hindi nagika po ang mga Kristiyano, tunay na mga Kristiyano, balentong po yung kanyang sinasabi. Hindi niya alam yung mga konteksto ng kanyang sinasabi. Hindi niya kayang ipaliwanag kung ano yung konteksto. Hindi siya marunong gumamit ng elemento ng panahon. Hindi siya marunong gumamit kung sinong nag-utos, para kanino inutos, sinong tao yon, anong bayan yon. O so, nagawa ba ng bayan yung utos? Kung hindi nila nagawa, bakit may uutos doon sa Kristiyano? Hindi nga nila mapasan. So, dapat tagpasanin natin yung utos ni Kristo. Yung pamatok ni Kristo. Yan po ang katotohanan po dyan. So, basahin po natin, Okay. Sa mga huling talata, po? Yan. May babasahin po ako sa inyo, para maunawaan po natin ng gusto itong pong ating pinag-aaralan. Okay. Sa 11:46, ng Lucas, ang sabi dito, siguro dito ko na lang babasahin sa cellphone, para hindi na po tayo mahirap pag rito, So, ang sabi dito, sa 45, at pagkasagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan. So, ito po yung tinutukoy ni Kristo sa Mateo din, Ito po yung kaagapay nito, yung katulad, ng sinasabi niya sa Mateo 23:23, na ito po yung mga tagapagtanggol ng kautusan. Hindi po ito mga hentil na mga Kristiyano. Sabi nito, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. At sinabi niya, sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan.
sapagkat inyong pinapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. So talaga pong nagpapasan po itong mga to na mga kautusan na mahirap gawin. Yan po ang ginagawa ng ng mga ulupong na mga ito tulad ng mga Parseyo, mga eskriba, ng mga tagapagtanggol ng kautusan. At ngayon, minana po ito ng mga makabagong Parseyo tulad ni CJ. Nagpapasan po ito na hindi rin naman nila mapasan. Kaya nga, ba't hindi mo mapasan, CJ? Ikaw ba nagawa mo ang ikapo ng buong buhay mo nang hindi ka nagkasala? Hindi ka pumalya? Yan ang tanong ko sa iyo. O sino sa inyo ngayon, hinahamon ko? O sino sa inyo nakagawa ng ikapo na walang palya simula nung siya ginawa niya yan? Sige nga po. Ngayon, pag sabi mo ikapo, kaagapay nito, napakarami pa. Yan po yung offering. Di po ba? Kung nagawa po ninyo yung kundit at tudlok, yan ang nagiging problema natin na nagpapasan kayo. Pero ang pinakamahalagang pasan na dapat po nating pasanin bago po natin na lisanin pasamantala, ito pong ating tinatalakay o pinag-aaralan. Okay, ang sabi po ni Kristo na dapat po nating pasanin, ito napakahalaga nito. Napakahalaga po nito na talagang hindi ka mabibigatan sa pagpasan po ng salitang ito ni Kristo. Okay, ang sabi dito, po sa Mateo, okay, sabi po sa 28, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba at kay aking pagpapahingahin. Yan po ang utos ni Kristo So magsiparito kayo. At kay aking, yung mga napapagal, yung nabibigatan, kasi ito sila CJ, na pinabibigatan yung mga Kristiyano Wala nang makain, hinuhusutan pa ng ikapo. Hinihingan pa ng ikapo, plus offering pa. So, pagal na pagal itong mga mahihirap na ito Tapos sasabihin nila, gamit sila ng Biblia, itong mga mahirap ay nagbibigay. Ang tanong ko sa iyo, ikaw po ba ang binibigay nila? Doon sa sinasabi mo? Na mga lingkod nung una? Hindi naman, ikaw po yun So, wala naman problema magbigay. Mapalad niya ang magbigay Di ba? Kaysa tumanggap Pero hindi ba mapalad yung tumatanggap? Sabi ni Kristo, mapapalad kayo yung mga nagugutom yung mga nagugutom, tumatanggap ba? Yung mga ibo, tumatanggap ba? Sabi ni Kristo, mapapalad din yan Ang ginagawa ninyo, kinukuha nyo lang yung salita na yung mapapalad, yung mga nagbibigay. Pero yung papaano yung mga hindi nagbibigay, yung binibigyan, mapalad ba o hindi? Kaya nagpapasan kayo. Ang sabi dito ni Kristo, yung mga nabibigatan, yung mga nabibigatang lubha, yung mga napapagal, yung pinagpapasan ninyo ng kung anong utos na hindi nyo naman nagagawa din, pasan kayo ng pasan, sabi ni Kristo, magsiparito kayo at kayo aking pagpapahingahin. May kapahingahan pala kay Kristo, hindi tulad sa mga ulupong na pastor na ito, puro hingi, walang kapahingahan, walang habas itong mga ito, ng panghihingi, na hindi naman utos. So tuloy po tayo. Okay. Sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo. Okay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So merong ipinapasan si Kristo, alin yun? Yung kanyang pamatok. Yung pamatok ba niya magdadala mo? Kasi nga, magaang ito. Kaya nga sabi, mag-aral kayo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. Kaya ipinapasan niya yung pamatok niya sa atin. Yun yung papasanin natin, hindi yung mga utos sa Israel. Kaya mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin, yun yung aral ni Kristo. Ano yung aral ni Kristo? Ano yung utos ni Kristo? 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay kayo ayon sa inyong pasya ng inyong puso. Huwag mabigat, kundi masaya. Kasi iniibig ng Diyos ang masaya. Hindi mabigat yun. Hindi mabigat yung pamatok na yun. Madadala ito ng mga Kristiyano. So sabi dito, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan, ito yung tunay na kapahingahan kay Kristo ng inyong mga kaluluwa.
So pahinga tayo kay Kristo. Tayo mismo. Sabi gano'n, yung kaluluwa, tayo mismo, pahinga kay Kristo. Hindi tulad sa mga ulupong na ito, walang kapahinga, walang kabusugan tong mga ito eh. Na, para itong mga asong pasto na walang kabusugan. Bira ng bira. Kita mo, meron pa palang offering sila. No? Ang daming hinihingi. O ngayon, tuloy tayo. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. So, salamat sa Diyos. Yun ang ating pasanin. Huwag yung mga utos ng mga ulupong na ito, hindi naman utos sa atin, utos naman pala ito sa Israel, no? Tapos pinapasan sa mga Kristiyano, sa mga Hintil, ay hindi po dapat gawin. Ang pasanin natin, yung kay Kristo, yung aral niya, yung utos niya. Kasi nga, ito yung magaang, yung kanyang pamatok. Sabi, malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Magaang po. Ayaw ng Panginoon na naghihirap po tayo sa mga kamuting mga pastor ito ng mga ikapo, no? Ang gusto ng Diyos, masaya ka. Pag walang maibigay ang kapatid mo, no, kapos pa rin, may konting panggastos, kapos pa rin, hayaan mo lang. Hindi nakakasala yung mga yan, kahit hindi magbigay, mapapalad pa rin yan kasi sila ang binibigyan. Ha? Yan ang problema sa inyo eh. Ang kakapal na mga mukha nyo eh. No? Puro kayo pera-pera. Kasi nga, nagtatagoy kayo na sarili yung reliyon, itinatayo nyo ang sarili yung reliyon upang kayo matanyag ng mga pastor, kayong mga ulupong kayo, at sasabihin nyo, kami ang nagtatag, kami ang nagtayo. So, tagasunod lang kayo. Sabi sa mga miyembro, no? Kayo ang kinikilala, yun ang gusto nyo, kayo kinikilala tulad ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, na ibig kilalanin, ibig na maupo sa upuan ni Moises. Kayo yun eh, yung mga makabagong Eskriba at Pariseo. Yan ang nagiging problema nyo. Di ba ba? So, ayaw ng Diyos niyan, ayaw ni Kristo niyan, na mahirapan ng mga Kristiyano. Kasi unang-una, hindi naman kailangan ng Diyos ang pera eh. Puro kayo, ikapo, mga kamote kayo, hindi naman kailangan ng Diyos ang pera. Kung gusto mo magbigay, higitan mo, bigyan mo yung mga mahihirap, kahit di mo ka churchmate, yung mga nangangailangan sa kalye, yung mga nagugutom, pakainin mo. Huwag kang mahiya, bigyan mo. Oh, mabuting gawa yun. Yun yung bunga ng pananampalataya. Yun yung resulta ng pananampalataya mo. Yun ang gawin mo. Huwag yung doon sa mga bulsa ng mga ulupong na pastor na ito na nagbibigay kayo, na nagyayamanan. Di ba ba? Oh, nag-uutangan pa kayo para lang sa pastor na ito, para sa kanyang luho. Kita niyo itong mga ito. Si Kristo nga walang unan eh, walang mahigaan eh, walang matulugan yung kanyang ulo. Ibig yung mga apostol, iniwan lahat. Tapos kayo, napapasasa. Kayo, ang dami yung pera. Yan ang problema nyo. Sana matuto kayo no, sa mga aral na ito. So, okay, shout out na lang po tayo no sa mga kaibigan po natin no, na mga siyempre mga sumusubaybay pa rin no. Alvin Yelander. Kaya sinabihan niya ang mga Pariseo, Skriba, dahil sila ang lumalakad, lumalabag sa utos ni Kristo, pero hindi para kanilang sa kanila lang. Walang sinabi diyan na para sa Pariseo lang. Okay. Maliwanag, ang dami natin ibinigay. Sansalain niyo yung salita ng Diyos. Na? Leviticus 27:30. Deuteronomio 5:3. Malakias 4:4. 38:44. Sa pasabayan, itong ikapo. So, sansalain niyo yan. Na? Tutulan niyo yan. Hindi yung sinabi ni Kristo kasi nga, sinugo nga siya sa bahay ni Israel, sa mga naligaw. Kaya sinasabi niya yan. Kaya sinasabi yan ni Kristo kasi nga dun siya sinugo. So natural, sabihin niya yan. Kaya nga sabi, huwag niyo pabayaan di gawin ang mas lalong mahalaga bagay ng kautusan. So nagawa mo ba yung mga lalong mahalagang bagay ng kautusan? O yung kundit o tuldok? Nagawa niyo bang lahat yan? Hindi ba kayo pumalya sa ikapo? Sige nga. Kasi kung pumalya kayo sa ikapo, nabibigat lang kayo kasi yun ang ginagawa ng ng Israel na nagnanakaw sa Diyos pumapalya, hindi nila kaya So ayaw na ng Diyos ng ganon. No? Ayaw na, kaya ang utos ng Diyos, yung puso mo. Yan bang puso mo, hindi ba mabigat sa iyo? Yan lang ba ang kakayanan mo para sa iglesia? Sa pangangailangan lang ng church, hindi pangangailangan ng mga pastor. Kami nga, nagbibigay kami, sa totoo lang pagkain lang, sapat na sa amin Makaraos lang ng linggo, makakain, anumang kain, pagkain dyan, pinag-aambagan namin, magkita-kita lang, magsama-sama lang, mag-aralan ng salita ng Panginoon, magpatibayan lang.
O sapat na sa amin yung may magkita-kita, konting pera na pagsasalunan, di ba? Sapat na, ganun lang ang ganun lang ang buhay ng Kristiyano. Di ba? Hindi yung tulad ng mga lobong ito na nagyayamanan, ang dami sakyan, may mga bahay, kumikita, di ba? May mga sasakyan panghimpapawid, may mga mansyon. Yan ang problema nyo. So, mag-ingat po kayo. So, Alpogs, Milagros, Dionisio, Galatians 4:4, si Kristo sinugo para sa palayain ng mga Hudyo. Under the law, kaya ang pinangangaralan nga dyan sa panahon yan ay kaligtasan batay sa law of work at hindi lang sa pananampalataya sa Kanya. Hindi inabolish ni Kristo ang kautusan, kundi siya ang katuparan ng kautusan. Sabi niya, 10:4 ng So sabi doon, telos of the law, end of the law. Sabi niya naman, katuparan, hindi, telos yan, end of the law. Siya yung wakas ng kautusan. Ipinako niya na lahat yan. Yan ang ibig sabihin yan. Siya ang telos, siya yung end of the law. So, sasabihin mong inabolish, so may nababasa rin tayong abolish dyan. Sa 7 ng Roma. 7, di ba? 6. Di po ba? Na yung ang wika po doon na ang sabi po doon na kayo hiwalay na, malaya na. Saan? Yung ang tawag po doon sa malaya o pinalaya doon po sa kautusan ay katargeyo. Ang ibig sabihin ng katargeyo sa salitang Greek ay abolish. Okay? Abolish po ang ibig sabihin yan. Katargeyo. So, yan po ang maibibigay po natin na mga talata. Pero sa mga panahon ni Kristo, under the law pa lang siya, talagang hindi niya alis. Kasi under the law pa lang siya Sinugo pa siya sa Israel Ngayon, pagdating ng mga Kristiyano, hindi na utos sa kanila lahat yan. Hindi na utos yan, mga kapatid. Sa panahon ni Kristo, ng mga Kristiyano na inutos ni Pablo, ni Kristo, patungkol doon kay Pablo na sinugo niya. So, wala na yan. So, kaya nga sabi ni Pablo, malaya na kayo sa kautusan, katargeyo. Ibig sabihin, abolish or separated, no? Ibig sabihin, separation na kayo, iwalay na kayo ng kautusan. May bago na Ano yun? Yung ayon sa espiritu at buhay. Espiritu at buhay, ito yung salita ni Kristo, ayon sa bagong tipan. Si Pablo, na ministro ng bagong tipan. Si Jay, dapat alam mo yan. Hindi mo nga nagawa yung Sabat, si Jay Nangiling ka ba ng Sabat? Kumakain ka na ba ng marumi? Yan ang tanong ko sa iyo. Tapos sabi mo, tinanggal yan. Sa panahon ni Kristo, di tinatanggal yan. Gawin mo yan kasi yun ang aral mo Yan ang magiging problema mo ngayon. Okay. So, shout out Ariel Guevara. Yan. Shout out Beltran Jeremias. Ito. Yan. Kadamutan yan, sabi ni Beltran na ikapo. Itong mga ito na pinataog na natin, na mga tuta ni Puentes, pinataog na po natin sa debate itong mga to, tulad nila Chavez, ngayon, tumatahol na naman. So kung tatahol kayo ng tatahol, ilagay nyo yung sugo nyo, yung pastor nyo, yung pinakamagaling na ninyo, na kayang humarap sa debate. Huwag na si Puentes. Ano na yun lampas sa debate yun. Pinaluhod na po natin, pinayuko na po natin sa debate yun sa ikapo. Yeah? At nabulgar natin yung osas niyan conditional osas. Beltran na Jeremias. Jeremia, manood ka yan yung mga yan. Kayo nag-iika po kayo, sabi niyo kayo kay Kristo na, itong mga ito na nasasayong osas o yung tinatawag na hindi na ayon sa kautusan ni Moises, saksakan ito ng mga lupong lalo na, higit pa kay CJ. Itong mga ito, sila Puentes, sila Chavez, sila Beltran, Jeremia, ito yung mga saksakan ng ulupong, itong mga Baptist na ulupong na ito. Hindi na daw pinipilit ang mga mga Baptist na mag-ikapo. Pero pag hindi nag-ikapo, magnanakaw. Sabi ng mga ito, naku po, gimising kayo, maraming mga Baptist na ganyan ang aral. Itong mga ulupong na Baptist na ito sa pangunguna ni R.A. Puentes. Mag-ingat po kayo sa mga ulupong na ito. Kaya kung meron kayo, Jeremia, meron kayong mga pastor dyan, iharap ninyo sa amin. So, nandiyan naman sila, Pastor Alexander,
no, pagbubuhol-buhulin yung mga yan ng mga sugapa sa pera o sa ikapo. O, ilabas ninyo. Yung mga fake osas dyan, magsilabasan na kayo. Panahon nyo na ito, na humarap. Pagtanggol nyo aral nyo na ikapo. Naku po, sabi nila, na ganito, hindi na sila under the law. Hindi na sila nangingi ng sabat. Kumakain sila na marumi. Hindi na daw. Ngayon, pagdating sa ikapo, itong sila Jeremia, Beltran, pagdating sa ikapo, tandaan niyo yung mga Baptist na to, itong mga Baptist na to, higit pa to kay CJ David, no? Sa mga born again, no, ng mga Pentecostal o ano pa, itong mga Baptist na ito, higit pa itong mga ulupong, no, nasa sa ikapo. No, hindi na sila under the law, pero ang problema na ito, under naman sila ng ikapo. Pinili lang nila yung ikapo. No? Ginagamit nila yung 23-23 ng Mateo. Kaya mag-ingat kayo. Kaya sabi ko, ang hamon ko sa mga ito, kung meron pang matindi sa inyo, naharap sa akin, no? Ang pinakamatibay lang naman nila si Fuentes RA, nakamote sa debate, lampas sa debate. Tatakbuhin po ito eh. Ilang beses na po tumakbo sa debate ito, no? Na pinataob na po natin sa ikapo ito. So wala na silang ilalagay na debatista o pastor sa ikapo naharap sa atin eh. So kawawa po ito yung mga ito. So mag-ingat po kayo sa mga Baptist na mga mukhang ikapo na mga hindi under the law pero under ng tithes. Yan. So shout out Nunya, John Chris, no, sa inyong pakikinig. So okay, hindi natin makita yung mga no. Hindi po natin mababate. Pasensya na kayo. Hindi lang So, shout out Domingo Alvarez. Yan. No? Sila. Ay, hindi. Mali po pala. Okay. So, hanggang doon na lang po. At ulitin po natin. Mag-ingat po kayo kay CJ David. No, na hindi under the law. Hindi naman nagawa yung buong kautusan. Kundit at tuldok. Sinisingin naman kayo ng ikapo, parang Bombay tong mga to eh. Okay, dahil yung mga Baptist na to, na mga hindi under the law, pero parang mga Bombay, na lagi na riyan, na nakalahat ng mga kamay, nanghihingi ng ikapo. Mag-ingat po kayo sa mga asong ulupong na mga ito, no? Mga asong pastor na ito, na mga matataka, walang kabusugan. So, ngayon, sa mga salitang ito, tayo naman nagbibigay lang ng ating pong saloobin, aral, at tayo po inilagay ng Panginoon dito upang tibagin itong mga maling haka ng mga aral ng mga ulupong na ito. So, pagpaumanhin ninyo ang aming pong mga salita, ito po gamit po natin para matauhan po. Kailangan kasi mas matindi pa, mabagsik pa sa mga salita itong mga to eh. Ayaw magbago eh. Ayaw magbago eh. So, kumbaga, kailangan po natin banatan to, no? Itong mga ulupong na ito, na mga aral ay mga haka lang ng kanilang mga puso. So, hanggang dyan na lang po ulit, no? At hanggang sa uulitin, huwag po kayo magsawa na makipag-aralan sa inyong lingkod, Brother Eric Villanueva. Dito lang po sa programang Expose the Truth, batay sa nasusulat. So, yan lang po ang ating may pagmamalaki, no? Yung ibinigay sa atin ng Panginoon na mga aral upang ilahad po sa inyong lahat. So sa mga kasama po natin, no, diyan din po sa mga kasama natin sa CJCLS Remnant, no, yung mga nag-iika po pa diyan na mga kasamahan natin. So kami patuloy na dumadalangin sa inyo. So sa mga kasamahan din natin sa Gapan, no, na mga sinisingil pa ng ikapo ng pastor po ninyo, no, even sa Bulacan, no, na nag-iika po pa. Kung meron man, kasi minsan ito, sinabihan na po natin itong mga kapatid natin dito sa Bulacan eh, no? Sinabihan na po namin yan eh, na ang ikapo sa Israel, no? Nakipagdebate pa nga yung mga yan, na kumbaga, pero dahil sa hawak po natin yung salita ng Panginoon, nagkaroon naman ng kapayapaan at nasang-ayon din naman sila. Pero hindi ko alam ngayon kung nagpapatuloy pa rin sila sa ikapo. Nawa hindi na, no? Sa mga Bulacano, diyan po sila Pastor Vic Morales, no? Yung kanyang alalay na si Sani Bulante, magbago na po kayo at may mga mangaral po diyan na mga bago tulad nila John Tisang, no? Yung ating mga kasamahan po dati ay mag-aral po kayo, no, na iwasan po ninyo yung mga aral na hindi ayon po sa utos ni Kristo, no? Para wag po kayong maghambog, no?
Iwasan po ninyan. Ganun din po sa mga kapatid natin, kay Romil Palatan, doon po sa Batangas, no? Yung po yung nagpapastor po ron, nawa, hindi po ito isa sa mga asong pastor, no? Na sinisingin ng ikapo yung kanyang mga miyembro, no? Na nagtayo po ng sarili, no? Na church. No? Iwasan po yan. Nawa, matututong mga ito, yung alalay niya po sino ba yung alalay nito? Si brother yung mahigpit dati to no? Yung stricto dati, no? Na mga kasamahan po natin. Si Roger, si Ka Roger. No? Yan, no? Yun yung alalay niya dyan, no? Naway pagpalain kayo ng Panginoon at mag-aral po kayo. Pakinggan niyo po yung ating mga sinasabi. Batay sa Biblia, ito ba'y nasusulat? Yung bang konteksto, ayon po sa nasusulat at ayon po sa paliwanag natin. Pag-aralan niyo po kasi mahalaga yan. Ayon po sa unang Juan 4:2, ang sabi po doon na siyasatin niyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos, no? O kung sila'y nasasaltan sa galang kanilang sarili. So, bawat espiritu siyasatin po natin. No? Ngayon, makikilala mo ang sa Diyos. Sino po yun? Tulad ni Kristo, hindi nagsasalita sa galang kanyang sarili. Tulad din po natin, no? Binabasa lang natin, amen, ipinapaliwanag natin ng madali at maayos, no? Na walang bawas, no? At pagkapilipit. So, yun lang po ating may pagmamayabang sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, na Diyos pa rin ang kapurihan ng mga bagay na ito. So, meron din po tayo dyan sa Manila, sila marami po tayo dyan na mga nag-iikapurin, no? Sa Cavite, Imo Siata, meron din, no? Na mga nag-iikapurin ng mga kapatid. Halos lahat ng mga pinanggalingan ko dati, mga ikapupo yan mga ikapupo yan. So, nasa kanila naman po, kung mag-ikapu sila ng mag-ikapu, magpasan sila ng magpasan. Kaya lang, nagbababala na po tayo na ang babala po natin, huwag po kayong maging manunungso ng Diyos. Baka hindi nyo pa inaabot ang aral na ito. So, sinasabi lang po natin kung ano yung katotohanan. Sinasabi lang po natin kung ano yung nababasa sa Biblia. Huwag po kayong mamihasa na ang gawin po ninyo, magpasya na lang kayo. Wala namang kahirap-hirap ang aral ng Diyos. Utos naman ni Kristo yan Magbigay kayo ng pasya. Huwag nyo nang haluan na magbigay kayo ng pasya na ikasampung bahagi. Hindi po pasya ikasampung bahagi. May halaga po yan. Itong mga baptist na to, na mga ulupong na ito, sa pangunguna ni Puentes at ni Chavez, pasya daw yon. Hindi pasya yan. Mandatory yan. Obligasyon yan na meron kang talagang totally na takdang halaga na ibibigay mo, 10% nga paano naging pasya yan? Diba? Hindi po, mandatory yan. Hindi po utos sa mga Kristiyano yan. Ang pasya, walang halaga. Kung magkano bigay mo, yun po yung pasya na tinuturo ng Panginoon. No? So, napakainaw at napakasarap, no? At ang pagpapala nawa ay sa atin lahat. No, yan lang po mga kapatid, muli ay nawa ay sa kapayapaan ay mamulat po kayo. Maunawaan ninyo yung talagang aral ng Panginoon. Naku po, nasa huling araw na po tayo. Ang dami pong naglipara yan. Hindi po kailangan ng Diyos, ulitin natin, hindi po kailangan ng Diyos ang pera. Hindi kailangan ng church yung maraming pera para magtayo ng mga building o ng mga school o ng mga ospital na may mga bayad din naman, hindi naman libre. No? Kaya may nagtatayo ng mga school dyan, pero din ng mga ng mga miyembro libre, pero din ng mga miyembro yun. Siguro ang tawag po dyan, nag-i-impok lang sila para sa kanila rin. Ngayon, ang pinaka-position nila dyan, ang talagang intention nila dyan, maging makapangyarihan sila, makilala sila, na sila sa Diyos, sila talagang church, magkaroon ng mga maraming miyembro, nagtatayo ng mga ganyan, makilala sila ng mga sugo o mga pastor, mga sugo kuno, mga pastor kuno, na mga tinatawag na reverend pastor, na mga bishop, na mga ulupong. Yan ang gusto nila makilala sila, matanyag sila sa mga pangalang yan at kilalanin sila ng mga miyembro sa pangalang yan. Pero minsan talakayin natin about sa pagpupuno o sa mga sugo. Ano ba yung aral ni Pablo dyan na utos ni Kristo? Yan ba centralized tulad ng mga sinasabi ng mga Katoliko na Pope, centralized ang pamumuno? Tulad ng Iglesia ni Manalo, centralized ang pamumuno ni Manalo? Pagtulad ng pamumuno ni Soriano, ngayon ni Kabonjing, na si Daniel Rason, centralized din po yan. Di ba? So marami pang mga centralized yan na mga maliliit na samahan na ang kanilang puno ay isa. Pero aral ba yan ng Biblia?
Aral po ba ng Biblia na maging centralized kayo? Na lahat hawak ng isang tao, lumalabas, siya yung ulo. Kasi siya yung nagtatag. Aral ba ng Diyos yan? Siguro sa mga susunod na pagkakataon, tatalakayin po natin yan about po sa sugo, pamumuno ng iglesia. Ano ba ang aral ni Pablo? Yan, napakaganda po niyan. At minsan naputol nga yan sa usapin namin sa Bulacan na hindi na po natin napagpatuloy yan kasi nga, meron kang purpose eh. Meron kang asam sa puso mo na ikaw itanyag na bilang pinuno, ikaw ang mataas, ikaw ang makilala, bilang pinuno ng church ninyo, masunod ka, ikaw ang nananatiling isa, nananatiling ikaw na. So, ikaw na. Ikaw na. Wala nang kukuha sa iyo yan. Pero ang tanong, aral ba yan ni Pablo? Aral ba yan ni Kristo? Utos ba yan ni Kristo? Yan ang tanong. So, hanggang sa muli, gibayin po natin ang mga aral na ganyan at ang mga paniniwala na ganyan, yung mga haka na ganyan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na gumigiba ng mga kuta ng mga maling haka. Shalom, Luzon, Visayas, and Mindanao. God bless po.